Si Luffy nga ba ang tanging kahinaan ni Imu at ang nag-iisang kayang tumalo sa kanya at sa Omen? Sa kanyang base form, nakapag-deal siya ng serious damage kay Imu. Isang bagay na hindi na pull off ni Loki sa hinaba-haba ng laban nila. Not to mention, gumagamit na nga dun si Loki guys ng mga named overpowered attacks tulad na lamang ng Ragna Izuchi at ng napakarami pang atake sa kanyang Nidhogg form. Pero pagdating dito kay Luffy guys, base form pa lamang niya, gumagamit pa lang siya dito ng Gear 3, ang pampalaki ng kanyang kamao. Dahil oo, kung papansinin yung mabuti, hindi pa siya pumapasok dito ng Gear 5th, ang kanyang Sun God Nika form. But still, ang Imu na ito na sinuntok niya ay on the same scale, on the same size ni Loki, ng isang ancient giant warrior na rason kung bakit kinailangan niyang i-enlarge dito ang kanyang kamao para tumalab talaga ito. Pero it does not defy the fact na hindi niya ginamit dito ang kanyang ultimate form. Base form pa lamang ito pero nakapag-deal siya ng serious damage. Kaya naman naging napaka-controversial ng topic na ito. Ganito na daw ba talaga kalakas itong si Luffy? To the point na ang pinakamalakas na villain sa kwento ay kaya niya ng saktan gamit ang base form niya. Na kung ganun daw, it must also mean na kayang-kaya niya ding durugin ang kanyang sariling crew nang nasa base form. Considering na walang kahit na sino sa loob ng crew ni Luffy ang kayang tumapat kay Imu. Pero itong si Luffy, sinampal niya lang ito. Of course, hindi naman natin dapat i-downplay dito si Luffy guys dahil unang-una sa lahat, tinapatan nga niya si Kaido. Ang King of the Beast, ang strongest creature alive. Isa si Kaido guys sa mga individuals na talagang nagpapalayo sa mga Navy. Dahil oo, malalakas ang mga Navy, ang mga Admirals, pero threat talaga sa kanila si Kaido. Pero wag niyong kakalimutan, mas malakas pa itong si Loki kay Kaido. Oo, hindi sila nagtapat pero mismo ang title na, mismo ang context ng chapters ang nagpahiwatig nun. Tinatawag itong si Loki na the strongest in the world. Of course, exception doon dito si Imu. Pero pagdating sa gitna na lang dalawa ni Kaido, siguradong mas malakas itong si Loki. And currently, maging ang full Zoan transformation nitong si Loki na ang Nidhogg form niya, hindi niya magawang ma-overpower itong si Imu. Pero pagdating kay Luffy, isang suntok, talabagad. Siyempre, i-consider din natin dito bilang isang factor ang element of surprise. Since focus na focus nga din dito si Imu sa pagtapat kay Loki, hindi din naman niya ito ina-underestimate. Alam niya kung gaano kalakas si Loki, especially ang devil fruit nito na ang legendary devil fruit ng Elbaf na ang Nidhogg nga. However, kahit na ganun guys, alam naman natin na absolute shield nitong si Imu ang Omen. Oo, tatalab yun pero still, kailangan niya yung kontrolin. Tulad na lamang ng kung paano niya sinalag ang Ragna Izuchi ni Loki. Pero dahil na nga nakafocus siya dito kay Loki, hindi niya namalayan na pasugod na pala si Luffy. Though that does not ultimately mean na mas mabilis itong si Luffy kay Imu. It's just that mabilis din talaga ang movement nitong si Luffy. Alam naman natin guys, napakarami ng application niya ng kanyang rubber body. Kaya niyang pabilisin ang pag-atake sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan bilang isang slingshot. Sa pamamagitan nun, possible na hindi yun namalayan nitong si Imu until point blank range na kung saan tumama na nga ang kamao nitong si Luffy sa kanyang muka. Also, nakita naman natin all throughout the past chapters, sobrang energized talaga dito itong si Luffy. Sobrang dami niyang kinain guys, to the point na busog na siya, kumakain pa rin talaga siya. Gusto niyang masigurado na talagang hindi siya agad-agad mapapagod sa laban na ito. Para masigurado niyang 100%, pwede siyang mag-go all out. So dito sa laban na ito, dito natin makikita ang full potential ng Gear 5. Ang Gear 5 na currently unlocked niya. Dahil possible naman na may part pa ng Gear 5 na hindi niya pa na-unlocked. Pero wag kayong malito guys, wag kayong made-deceive ng latest panel ng latest chapter. It does not mean na porke tumama ng suntok si Luffy ay panalo na sila. It only means na kahit papano nakapag-deal sila ng damage kay Imu. Dahil sigurado na after ng atake nyo ni Luffy, babawian sila ni Imu multiple 100 times stronger. At sinisigurado ko na sa arc na ito, sa matchup na ito ni Loki, ni Luffy at ni Imu, dudurugin silang dalawa dito ni Imu. It does not make sense na tatalunin nila si Imu ng ganon kabilis right after introduction.
chances are makakakita tayo dito ng malupet na combination sa duo ni Luffy at nitong si Loki ng synchronization ng kanilang movements and attack patterns. Possible din na may ma-unlock sila na panibagong named attack, panibagong features ng kanilang mga abilities, ng kanilang devil fruit. Pero kahit na anong gawin nila, hindi nila matatalo dito si Imu. Mark my words, that will not happen. Sinisigurado ko sa inyo guys na tatalunin sila nito sa Elbaf. It is either may tutulong sa kanila dito, tulad ni Dragon, tulad ni Shanks, na pwedeng mag-interrupt ng laban para mapigilan ang pagkamatay ng dalawang ito, o hindi naman kaya mag-run out ng time itong si Imu. Dahil nakita naman natin bago mag-arrive itong si Imu dito sa Elbaf guys, masama ang kalagayan niya. Sumusuka siya ng dugo bago pa nga ma-reveal ang kanyang karakter, and right after the revelation ng kanyang character design, may dugo ba sa kaliwang parte ng kanyang bibig, as if wala siya sa perfect condition para sumugod at pumunta sa Elbaf Kingdom. Pero even with that given, kahit wala siya sa perfect condition, dinudurog at nilalampaso niya si Loki. And I believe na si Loki at itong si Luffy ay magka-level pa lang ngayon. Talagang ang element of surprise lang talaga ang rason kung bakit nakapag-land ng clean hit itong si Luffy dito kay Imu. Also guys, isingit na din natin dito kung gaano ka-dark ang nangyari sa flashback nitong si Brook. Na oo, hindi natin in-specify yon sa ating full chapter review, pero dito guys, pag-uusapan natin yun ng masinsinan. Nabanggit at na-reveal sa chapter na yon ng tunay na tatay. Oo, hindi yun binanggit specifically. Pero kung may common sense kayo guys, nakita nyo ang mata ni Growlo, nakita nyo ang mata nitong si Gunko or ni Princess Shuri, alam nyo na kung anong ini-imply nun. Si Growlo ang tatay ni Princess Shuri. Hindi si Ruin, hindi ang kahit na sino pa man. Which means, nang nagdaan ng flashback guys noong bata-bata pa itong si Brook, nung tinuturuan pa lang siya ni Candle, gumawa na pala ng isang napakamasamang bagay noon itong si Growlo. At yun ay ang R-word. Yun ang rason kung bakit nabuntes itong si Candle. And knowing Candle guys, tulad ng binabanggit noon itong si Brook, si Candle ang nagsisilbing parabang son ng Esperia Kingdom. Isang kinikilalang individual. Kapag nalaman ng Esperia Kingdom na ginanon siya at nabuntis siya dahil sa paraan na yon, pandidarian siya ng buong Esperia Kingdom. Rason kung bakit ang naisip na paraan ni King Ruin back then ay ang pakasalan siya bilang ang queen at akuin ang responsibilidad. Banggitin sa mga mamamayan ng Esperia na siya talaga ang tatay ng anak nito. Sobrang dark nito guys na eventually hindi niya ine-expect na ang bata na itinuring niyang tunay na anak ay ang bata din na papatay sa kanya eventually sa pamamagitan ng pag-uutos ng tunay na tatay nito. However, this is where this video ends guys. But don't worry, bukas na bukas, Tuesday ay mai-release na natin ang spoilers para sa chapter 1187. Kaya para man-notify kayo pag-release ng video na yon, siguraduhin nyo nang naka-like, naka-subscribe at na rin nyo ng bell button. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.